Nang sumali ang Finland sa NATO, nabasag ang ilusyon na nililikan ni Putin. Nauwi rin sa wala ang mga banta ng Pangulo ng Russia. Hinamon ng Finland si Putin at ginawa ang bagay na pinakaayaw niya. Ngayon, lalong lumalala ang sitwasyon para sa Pangulo ng Russia. Nagpadala ang Finland ng mapanganib na nuclear na mensahe sa Russia. Lalo pang pinatibay ang alyansang NATO. Ngayon lang napagtanto ni Putin na ang bantang nuklear na madalas niyang gamitin ay kayang tumbasan o higitan ng mas malakas na kapangyarihan kaysa Russia. Sandali, baka sinasabi mo, hinto muna tayo riyan. Walang nuclear weapons ang Finland. Paano ito magbabanta ng nuclear sa Russia? Magandang tanong. At tama ka, wala ngang nuclear na armas ang Finland. Meron itong 1,335 kilometrong hangganan sa Russia at kasapi sa kolektibong depensa na may maraming sandatang nuklear sa anumang labanan. At iyan ang problema ni Putin. Hindi sinasabi ng Finland na tatamaan nito ang Russia gamit ang mga sandatang nuklear. Sinasabi lang nito na sa unang pagkakataon, papayagan nitong maglagay ng mga nuklear na armas sa teritoryo nito, handang umatake anumang oras kung ang mga banta ni Putin ay magbago mula sa puro pananakot tungo sa realidad. Noong Hunyo 17, nagtipon ang mga mambabatas ng Finland para bumoto sa bagong batas na magbabago ng lahat. At sa butong 125 laban sa 61, naipasa ang panukala. Inalis na ng Finland ang matagal na pagbabawal sa sandatang nuklear na pinakamalaking pagbabago sa kanilang estratehiyang militar mula ikalawang digmaang pandaigdig. Makikikita sa desisyong ito ang mas malalim na integrasyon sa NATO. Para sa Rusya, ang desisyong ito ay nagbubukas ng posibilidad na maglagay ang NATO ng mga sandatang nuklear sa mismong hangganan nila. Ito ang pinakamasamang bangungot ni Putin. At hindi ito isang desisyon na basta-basta lang ginawa ng Finland. Ayon kay Ministro ng Depensa ng Finland na si Antti Hakkinen sa X, matapos ang botohan, matagal na nilang pinaghandaan ito. Ang katakaran sa mga sandatang nuklear ay isa sa pinakamahirap na issue sa terminong parlamentaryo na ito sa Ministeryo ng Depensa. Matagal na pag-aaral, pag-uusap sa mga bansang may sandatang nuklear at kaalyado at pagsusuri kung paano mapapalakas ang seguridad ng Finland sa NATO ayon sa kanya. Tinawag din niyang mahalaga ito para sa seguridad ng Finland at posisyon ng NATO laban sa Russia. Binawi na ng Finland ang pagbabawal sa nuklear. Binubuksan ng desisyo ito ang pagpayag ng Finland na tumanggap, maghatid at magpadali ng paggalaw ng mga sandatang nuklear sa bansa, salungat sa matagal nitong paninindigan. Bago ang digmaan sa Ukraine, nais ng Finland na iwasan ang galitin ng Russia. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito sumali sa NATO at kung bakit hindi man lang pinag-uusapan ang mga sandatang nuklear sa teritoryo ng Finland. Nagbago ang lahat nang simula ni Putin ang pananakop. Ngayon, banta na ang Russia sa konbensyonal na larangan at pati na rin sa usaping nuklear. Dahil dito, kailangan magbago ang Finland. Ang pagpasa ng bagong batas o pagbasura ng luma ay paraan ng Finland para tanggapin ang realidad ng dekada 20 at ipakita kay Putin na hindi niya makukuha ang lahat ng gusto niya. Layunin ni Putin sa digmaan sa Ukraine at iba pa na ipakita ang Russia bilang malaking banta sa mga bansang Europeo na hindi agad sumusunod sa utos niya. Inaasahang mabilis matatapos ang pananakop sa Ukraine para palakasin pa ang banta. Pero dahil sa mga taon ng mabagsik na labanan at kabiguan ng Russia na isakatuparan ang mga binanta ni Putin, nagdulot ito ng matagal na pagbabago sa patakaran ng depensa ng Finland na nauwi sa ganito. Maari nang dumaan ang mga sandatang nuklear sa Finland at ibig sabihin nito, mas maikli na ngayon ang rutang dadaanan ng mga sandatang nuklear patungong Russia kaysa dati. Ipinapakita ng desisyong ito ang pagbabago ng pananaw ng mga Finnish sa sandatang nuklear. Gusto niyo ba talaga sa Finland na magkaroon ng mga nuclear na armas sa inyong teritoryo? Ayon sa New York Times, matagal na iniiwasan ng Finland ang pagsali sa NATO dahil sa malalim at makatwirang takot sa paglaganap ng mga sandatang nuklear dahil sa hangganan nito sa Russia. Dahil kay Putin, napilitan ang Finland na magdesisyon na di sana nila ginawa sa perpektong mundo. Isa na namang dagok kay Putin ito. Ang takot sana ang pipigil sa Finland na gumawa ng ganito. Sa halip, ang mga ginawa ni Putin ang nagtulak sa Finland na tanggapin ang pinakamalaking papel na maaari nitong gampanan sa NATO, marahil dahil sa pangangailangan at hindi sa kagustuhan. At binago nito ang lahat tungkol sa mga plano ni Putin sa pagharap sa NATO sa hinaharap. Tingnan natin ang ugat nito. Walang programang nukleyar ang Finland, kaya malamang wala rin itong pasilidad para sa imbakan ng nukleyar na armas. Hindi yun ang punto.
Binuksan ng desisyong ito ang posibilidad na maipadaan ang mga sandatang nuklear sa teritoryo ng Finland at posibleng doon din ilunsad patungong Russia. Ang mga sandatang nuklear ng NATO ang malaking panimbang sa pagharap sa Russia. Ayon sa statista, ang mga kaalyado ng NATO, pangunahin ang US, UK at France na may kakayahang nuklear ay may pinagsamang 4,200 at 15 nuclear warhead na may tututok laban sa Russia sa 2026. Mas mataas pa ito noong Cold War sa tuktok ng paligsahan sa armas nuklear. Noong 1966, may access ang mga kaalyado ng NATO sa 31,472 na mga sandatang nuklear at halos ganoon din ang bilang ng Russia na nagpapaliwanag kung bakit matagal na gustong umiwas ng Finland sa pagsali sa NATO. Dahil sa pansalakay ng Russia sa Ukraine at mga banta nito, marami. Kabilang si Chief of Army ng Germany na si Lieutenant General Christian Freudenthaler. Ang tahasang nagsasabing na dapat maging handa ang NATO sa digmaan laban sa Russia, kaya hindi na bagay ang mga kalkulasyon noong Cold War. Hindi na kayang pagbigyan ng Finland ang Russia at umiwas sa pamamagitan ng pananatili sa labas ng tutok nito. Sa halip, kailangan na rin itong ituon ang sarili nitong tutok sa Russia. Ang bagong desisyong ito ang perpektong paraan para doon. Para sa Russia, hindi lang ito isa na namang bansang Europeo na pumayag sa paglalagay ng mga sandatang nuklear sa teritoryo nito. Ito ang bansang pinakamalapit sa Russia, lalo na sa depensang posisyon ng NATO. Ang UK at Pransya ay may mga sandatang nuklear na sila mismo ang gumawa. Bukod dito, 5 bansa, Alemanya, Belgium, Italia, Turkey at Netherlands ang may nakaistasyong mga sandatang nuklear na gawa ng US. Ayon sa Arms Control Center, wala sa mga armas na ito ang armado o nakadeploy sa eroplano. Lahat ng ito ay nakaimbak sa WS-3 na mga underground vault sa mga airbase at wala ni isa ang maaring armasan ng walang Permissive Action Link o PAL codes na kontrolado ng US. Para magamit, kailangang ikarga ang mga sandatang nuklear sa mga fighter jet o bomber ng NATO na may kakayahang magdala ng mga ito at aprobahan ng US at ibigay ang PAL codes. Sa isang banda, ibig sabihin nito na hindi agad-agad na banta ng nuklear ang Finland sa Russia. Ngayon lang nila binawi ang lumang batas. Di patya kung itutuloy ng US ang planong gamitin ng mga airbase ng Finland para mag-imbak ng mga sandatang nuklear. Sa kabilang banda, problema pa sa hinaharap ang mga praktikal na bagay. Ang mahalaga ngayon ay ang mensahe. Lalo pang lumalakas ang NATO at sentro rito ang Finland. Ang bansang may pinakamahabang hangganan sa Russia sa mga NATO member ay nagsabing handa na itong tumanggap ng sandatang nuklear. Nakakatakot yun para kay Putin. Bumabalik ngayon sa kanya ang mga bantang ginawa niya sa kaalyadong bansa ng NATO dahil sa bagong miyembro ng alyansa. Pero para lalong lumalang sitwasyon para sa presidente ng Russia, hindi lang desisyon ng Finland tungkol sa nuklear ang problema niyang kinakaharap. Mas seryoso nang itinuturing ng NATO ang Russia bilang banta, konbensyonal at nuklear kumpara nung bumagsak ang Soviet Union. Binababago niyan lahat para sa Russia. Pero bago yan, paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel. Ang desisyon ng Finland sa nuklear ay kasunod ng isa pang hakbang ng NATO na nagpapakaba kay Putin. Noong Hunyo 8 inanunsyo ng NATO ang pagpapalakas ng presensya nila sa High North at mga rehiyong Artiko sa pamamagitan ng paglikha ng bagong Multinational Forward Land Forces o FLF ng alyansa. Nagsimula ang operasyon ng FLF noong Hunyo 6 at nakabase sa Finland at Sweden. Bagamat Sweden ang framework nation, ang FLF Finland ay ikasiyam sa mga FLF ng NATO. Ang una sa mga ito ay naitatag noong 2017 para mag-operate sa silangang bahagi ng Collective Defense Alliance. Ang desisyong likayin ng FLF ay ginawa noong 2024 matapos sumali ang Sweden at Finland sa NATO. Kaya alam na ng Russia na mangyayari ito. Ngayon, huwag niyo kaming maintindihan ng mali. Hindi ito isang napakalaking puwersa. Ayon sa Nordic Defense Sector, ang FLF Finland ay magkakaroon ng batalyong Sueco na may 600 sundalo na hindi sapat para pigilan ng Russia kung susugod ito sa mga teritoryong Nordiko. Hindi yun ang punto. Sa simula, pwedeng lumago ang FLF Finland dahil sa ambag ng ibang bansa. Inanunsyo ng UK, Italy, France, Denmark, Iceland at Norway ang pakikipagtulungan nila kina Sweden at Finland para paunlarin ang puwersa. 600 sundalo pa lang ang panimula. Hindi pa ito ang buong lakas ng FLF Finland.
Mas mahalaga, ibig sabihin ng FLF Finland kaya na maordina ng NATO ang puwersang panlupa sa isang rehiyon na tila nasa itaas ng listahan ng mga lugar na maaring piliin ng Russia na salakain. Kung tuluyang mawala sa katinuan si Putin at isipin niyang ang pagkabigo sa Ukraine ay dahilan para palawakin ng Russia ang tunggalian sa buong Europa, sino ang nakakaalam? Baka ang FLF ay may papel sa paghubog ng bagong nuclear posture ng Finland. Sa usaping nuklear, hindi lang Finland ang nagbabala kay Putin na mapapaso siya kung patuloy niyang paglalaruan ng apoy. Noong Hunyo 18, ilang araw matapos maipasa ng Finland ang bagong batas, iniulat ng UK Defense Journal na glabas ng ministerial na pahayag ang Nuclear Planning Group ng NATO. Hindi man ito halata, pero mahalagang pahayag na ito. Dahil ito ang una mula sa Nuclear Planning Group ng NATO mula 2007 at tumatalakay ito sa pagmomodernisa ng kakayahang nuclear ng NATO at sa pagpapalakas ng kakayahan ng alyansa sa pagpaplanong nuclear. Sobrang sakto ng timing para masabing nagkataon lang ito. Ito ang NATO na ginagamit ang kutsilyong isinaksak lang ng Finland sa tagiliran ni Putin at binibigyan pa ito ng dagdag na pag-ikot. Ngayon, hindi naman masyadong dramatiko ang pahayag. Hindi nito sinasabi na handa nang maglunsad ng mga sandatang nuklear ang NATO laban sa Russia anumang oras. Ayon sa isang opisyal ng NATO na kinuna ng pahayag ng UK Defense Journal, ipinapakita nitong bumalik na ang NATO mula expeditionary warfare tungo sa aktibong patakaran ng depensa at pagpigil sa rehiyong Euro-Atlantic. At dagdag pa, ayon sa parehong opisyal, sang-ayon din ang US sa pagbabagong ito. Itinanggi ng opisyal na si Pete Hegseth, kalihim ng digmaan ng US, ay dumalo lang para magbigay ng pambungad na pananalita sa pagpupulong sa Brussels, kung saan binuo ang pahayag. Sinabi rin na buo ang suporta ng US sa misyon ng NATO sa pagbabahagi ng sandatang nuklear. Sabi ng opisyal, ini-upgrade ng US, Pransya at UK ang kanilang puwersang nuklear. Sabi pa nila, paulit-ulit kinumpirma ng US ang nuclear guarantee sa buong NATO kahit may pagbabago sa mga bansa. Ginawa ang pahayag na ito kahit may ulat ang pagbabago sa plota ng mga B-52 bomber at anunsyo ng US na babawasan ng deep strike capability sa European NATO sa pag-alis ng mga barkong pandigma at pagbawas ng F-16 at F-15E fighter jets sa NATO mula 150 ay magiging 100. Nabanggit natin kanina ang timing. Hindi lang may desisyon ng Finland, kundi pati ang bagong pahayag ng NATO na inilabas isang buwan matapos ang 3 araw na ehersisyo ng Russia at Belarus. At kasama rito ang 64,000 sundalo, 200 missile launcher, mahigit 140 eroplano, 73 warship, 13 submarino at 8 intercontinental ballistic missile na may nuclear warhead ayon sa ulat ng NBC News. Malinaw na pananakot gamit ang mga sandatang nuklear ang mga ehersisyong yon, gaya ng madalas gawin ng Russia noon. At may mga mungkahi na nakatuon sila sa pagsasanay ng mga sundalo kung paano gamitin ang mga Oreshnik hypersonic missile na sinasabing nakaistasyon sa Belarus. Madalas magbanta si Putin ng paggamit ng sandatang nuklear. Pinagsama ng Finland at NATO ang puwersa nila para ipakita kay Putin na hindi lang siya ang kayang magpakita ng ganitong banta. Kagilib-giliw, ang nakita natin mula sa Finland at NATO ay siya mismong sinabi na kailangan ng European Council on Foreign Relations, ECFR, sa isang artikulo noong Hunyo 17 na tinawag ang Russia bilang oso na may bomba. Sabi ng ECFR, dapat mag-double kayod ang European NATO para punan ang kakulangan sa kanilang kakayahang nuklear. Gayunpaman, ang malaking bahagi ng artikulo ay nakatuon sa kung paano kailangang makahanap ng paraan ang European NATO na magawa ito ng walang suporta ng US dahil sa patuloy na hindi tiyak na posisyon ng US sa NATO sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump. Siguro pwede nating tingnan ang ginawa ng Finland sa ibang anggulo. Kung gusto ng US na maglagay ng mga nuclear na armas sa Finland, ayos lang. Ang paninindigan ng opisyal na nagsalita sa UK Defense Journal ay isang katotohanan at haharapin ng Russia ang isang malaking panakot. Kung bawiin man ng US ang nuklear na sandata mula Europa, inalok pa rin ng Finland ang sarili sa UK at France bilang posibleng lagakan ng kanilang nuklear na armas. Ibig sabihin, may malinaw at malapit na banta sa Russia kung lalampas si Putin sa konbensyonal na digmaan at masyado magiging handang gumamit ng sandatang nuklear. Hindi mapapalitan o matatalikuran ng Europa ang nuclear umbrella ng US sa ngayon. Pero kailangan nilang bumuo ng isang bagay na malapit sa epekto ng pananakot nito upang hindi makita ng mga lider ng Russia ang pagtalikod ng Amerika sa pagtatanggol sa Europa bilang isang pagkakataon para ipatupad ang kanilang teorya ng tagumpay, mga konsepto at kakayahan ayon sa ECFR.
Marahil ay nasasaksihan natin ang unang hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagay na maaaring tumulad sa kasalukuyang epekto ng pananakot na ibinibigay ng US. At kung totoo man ito, si Finlandia ang nasa sentro nito. Balikan natin ang Finlandia habang tinatapos natin ang video. Sa mga nagdaang buwan, ang Finlandia, kasama ang iba pang mga bansang Nordiko, ay nagsimulang magpahayag ng malalakas na pag-aalala tungkol sa pagdami ng puwersang militar ng Rusya sa kanilang mga hangganan. Ipinapakita ng satellite images na ang pagdaming ito ng mga bagong barracks at pasilidad ay maaari magpayagang maglagay ang Rusya ng 115,000 sundalo sa hangganan ng Nordiko at Baltiko. May ilang miyembro ng NATO na nagsasabing posibleng magkaroon ng digmaan laban sa Rusya sa susunod na 3 hanggang 5 taon ayon sa ulat ng GIS. Kaya hindi naman basta-basta lang nagdesisyon ang Finland tungkol sa kanilang malaking desisyong nuklear ng walang dahilan. Ginawa nila ito kahit bahagya man lang dahil malinaw na ipinapakita ng Rusya na may binabalak si Putin. Kung iyon ay pansalakay sa NATO, natural lang maglagay ng 10,000 sundalo sa Nordic at Baltic na hangganan. Dapat pigilan ng Finlandia ang mga plano ng Rusya sa abot ng makakaya nito. Ang desisyon ng bansa sa nuklear ay resulta ng matagal ng pagbabagong estratehiya sa depensa ng Finlandia. Pero hindi itinuring ng Finlandia ng basta-basta ang Rusya sa nakalipas na ilang dekada. Oo, nanatili itong hindi kasali sa NATO hanggang sa pinilit ni Putin ang Finlandia na sumali. Pero hindi rin lubos na neutral ang Finlandia sa Rusya. Ayon sa ulat ng GIS, isang Finlandia sa iilang bansa sa Europa na hindi nagpakampante nang bumagsak ang Soviet Union noong 1991. Habang ang iba ay sinubukang tanggapin ang bagong Rusya na ngayon ay naging kung ano ang nakikita natin ngayon, tahimik namang naghahanda ang Finlandia para sa isang labanan na palagi nitong nararamdaman na maaaring mangyari. Makikita natin ang mga palatandaan nito sa militar ng Finlandia. Bagamat may 24,000 lamang na aktibong sundalo ang Finlandia, mayroon itong reserbang umaabot sa 870,000 at halos 54,000 puwersang paramilitar sa isang bansang may populasyon na mahigit 5.6 na milyon lamang. Hindi tumigil ang Finlandia sa pagsasanay ng sundalo at nasalakay ng Rusya ang Ukraine kaya sumali ang Finlandia sa NATO, nakita natin ang dahilan nito. Ngayon, habang papalapit sa labanan ng Finlandia, nagbubunga na ang kanilang matagal ng paghahanda na noong dekada 90 ay inakalang walang saysay. Kasama ang Estonia, kontrolado ng Finlandia ang daan sa Golpo ng Finlandia. Iyan ay kalamangan na pwedeng gamitin kontra Rusya. Batay sa GIS, posibleng lumobo sa 6,000 sundalo ang FLF na nabanggit kanina. Kapag pinagsama ito sa lakas ng himpapawid ng Nordic na suportado ng NATO, magkakaroon ng pangingibabaw sa himpapawid para hadlangan ang pagpasok ng Rusya sa gulpo ng Finland. Pinapayagan na ngayong dumaan ang sandatang nuklear sa Finland. Ibig sabihin nito, may malaking problema si Putin sa Finland. Lalo pang lalala ang problema ngayon dahil may mga sandatang nuklear na kasama pa sa paghahanda. Bukas, lalakas pa ang Finland. Noong unang bahagi ng Hunyo, iminungkahi ng Komite sa Depensa ng Parlamento na taasan ang gastusin sa depensa mula $8.8 bilyong abot sa mahigit $16 bilyong ito pagdating ng 2029 at mananatiling nasa $17.2 bilyong ang paggastos hanggang 2036. Hindi pa tinatanggap ang panukalang yon, pero malinaw nitong ipinapakita ang saluubin ng mga taga-Finlandia sa Russia ngayon. Si Putin ay isang banta. Hindi natakot ang Finland sa banta na yon. Ipinakita nila kay Putin na hindi kayang takutin ng Russia ang Finland para umatras. Mas titibay ang paninindigan nila at lalaki pa ang gastos sa militar. Kung gagamitin ng NATO ang desisyon ng Finland ukol sa nuklear, mas magiging nakamamatay ang puwersang panghadlang nila laban sa Russia kaysa noong pagbagsak ng Soviet Union. Habang kinakaharap ng Russia ang lahat ng problemang ito sa Finland, kailangan din itong harapin ang patuloy na paglakas ng NATO sa ibang lugar. Pinapapalakas ang linya ng depensa sa Baltic. Gumagawa ng bagong depensa at mga estrukturang pangkuman ng militar ang NATO para ipakita kay Putin na handa sila kung sakaling salakayin ng Russia ang mga bansang NATO sa Europa. Alamin ang epekto ng mga pagbabagong ito sa Baltic at Russia sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang ulat sa pagbabago ng posisyon ng NATO laban sa Russia. Salamat sa panonood!